Wala siyang silbi sa labas ng bahay na ito, Mama. Serafina is just a decoration. Isang magandang display na marunong magluto at mag-alaga ng mga anak ko. She should be grateful I gave her a life of luxury. Dahil kung wala ako, baka hanggang ngayon ay nagtitiyaga siya sa kakarampot na sahod sa unibersidad. Ang boses ni Isandro ay tila isang matalim na blade na humihiwa sa katahimikan ng madaling araw. Sa loob ng kusina, napatigil ang paggalaw ng mga kamay ni Serafina. Hawak niya ang isang bagong plansang polo. Ang polong isusuot ni Isandro sa isang mahalagang business meeting. Maingat niya itong inayos. Tinitiyak na walang kahit isang guhit ng lukot tulad ng ginagawa niya sa nakalipas na 7 taon. Ang bango ng paboritong kape ni Isandro ay humahalimuyak sa paligid. Isang amoy na dati nagbibigay sa kanya ng init. Ngunit ngayon ay tila nakakasuffocate. Narinig niya ang mahinang tawa ni Doña Leonor, ang kanyang biyenan. I know, anak, but at least she's obedient. Hindi tulad ng ibang babae na masyadong matalino. Si Serafina ay madaling pasunurin. Just keep her happy with some jewelry every now and then. Ang mga babaeng ganyan, basta may magandang bahay at apelyido, hindi na magrereklamo. Nanigas ang mga daliri ni Serafina sa tela ng polo. Ramdam niya ang bigat ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na bumubugbog sa kanyang mga tadyang. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat hininga ay tila may kasamang bubog. Hindi siya gumalaw, hindi siya sumigaw. Nanatili siyang estatwa sa dilim ng pasilyo, nakikinig sa sariling pagguho ng kanyang mundo. Siya, na dating hinahangaan sa loob ng silid-aralan dahil sa kanyang talino sa ekonomiya, ay itinuturing na lamang na isang palamuti sa loob ng sarili niyang tahanan. Dahan-dahang pumasok si Serafina sa silid-kainan, bitbit ang polo at ang tasa ng kape. Ang kanyang mukha ay isang pader ng kawalang kibo, isang maskara na binuo ng maraming taon ng pagtitiis. Your coffee, Isandro, at ang polo mo handa na. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may lalim ng pagod na tanging siya lamang ang nakakaalam. Tumingin si Isandro sa kanya, walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata, tanging ang karaniwang lamig at pagmamataas. Good. Make sure the twins are ready for school. Ayaw kong malate sila dahil lang sa bagal mong kumilos. Lumapit si Doña Leonor at hinawakan ng kamay ni Serafina. Isang kilos na tila pagmamahal, ngunit sa katotohanan ay isang mahigpit na paghawak ng kontrol. Huwag mong kalimutang maglinis sa garden mamaya, Serafina. May mga bisita ako bukas. You know how important image is for the Villaseñors, right? Tumango si Serafina. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa sahig. Sa bawat pagtango niya, tila may isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang namamatay. Ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya ay tila isang tanikala na lalong humihigpit sa bawat araw na lumilipas. Lumipas ang maghapon na parang isang malabong panaginip. Ang bawat kilos ni Serafina ay mechanical. Pagluluto, paglilinis, pag-aalaga sa kambal na sina Luca at Elio. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang bagyong namumuo. Ang bawat pangungutya ni Isandro at ang bawat pasaring ng kanyang biyenan ay iniipon niya, tinitipon bilang mga ebidensya ng kanyang sariling pagkaalipin. Dumating ang hating gabi. Ang buong mansyon ay balot ng katahimikan, maliban sa mahinang tunog ng aircon at ang paggaspas ng mga dahon sa labas. Natutulog na si Isandro sa kabilang bahagi ng kanilang malaking kama. Ang kanyang hininga ay pantay at kampante, ngunit si Serafina ay gising. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame, naghahanap ng kasagutan sa gitna ng kadiliman. Biglang umilaw ang telepono ni Isandro na nasa bedside table. Walang tunog ang tawag, tanging ang mahinang pag-vibrate nito sa ibabaw ng kahoy na mesa na lumilikha ng isang tila garalgal na tunog sa katahimikan. Dahan-dahang iniabot ni Serafina ang kamay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig nang pindutin niya ang accept at itapat ang cellphone sa kanyang tainga. Hindi siya nagsalita,
Pinanatili niya ang kanyang hininga, tila isang magnanakaw sa sarili niyang silid. Isang maliit at inosenteng boses ng isang batang lalaki ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang boses na puno ng pananabik at antok. "Papa, Papa, gising ka pa po ba?" Sabi ni Mama, "Tatawag ka daw po bago ako matulog. Miss na kita, Papa. Kailan ka po babalik dito sa Laguna?" Ang mundo ni Serafina ay tila huminto sa pag-ikot. Ang cellphone sa kanyang kamay ay tila naging isang mainit na uling na gustong sunugin ang kanyang balat. Ang bawat salita ng bata ay tila isang karayom na direktang tumutusok sa kanyang puso. Laguna, Papa. Isang pamilyang hindi niya alam. Isang buhay na itinago sa kanya sa likod ng mga mamahaling hiyas at mga kasinungalingan. Tumingin siya sa natutulog na mukha ni Isandro. Ang lalaking pinag-alaya niya ng kanyang karera, ng kanyang kabataan, at ng kanyang buong pagkatao. Ang lalaking itinuring niyang mundo ay mayroon palang ibang mundong binuo nang wala siya. Ibinaba ni Serafina ang telepono ng dahan-dahan, tinitiyak na walang kahit anong ingay ang malilikha. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang hindi niya hinayaang pumatak. Walang hagulgol, walang sigaw. Tanging ang tunog ng sarili niyang puso na unti-unting nadudurog sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng gabi. Tumayo siya at lumakad patungo sa bintana. Nakatingin sa malawak na hardin na pilit niyang pinaganda para sa dangal ng mga Villaseñor. Ang buwan ay nakatitig sa kanya, malamig at mapanghusga. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Sino nga ba talaga ako sa bahay na ito? Isang asawa o isang anino lamang na ginagamit upang pagtakpan ang isang madilim na katotohanan? Hindi ako pumatay ng tao, Serafina, pero ikaw, pinapatay mo ako sa mga hinala mong walang basihan. Kung magpapatuloy ang pagiging paranoid mo, baka mas mabuting magpatingin ka na sa doktor. Ang mga salitang yon ni Isandro ay tila mga palasong may lason na bumaon sa pandinig ni Serafina habang nag-aalmusal sila kinabukasan. Ang boses nito ay kalmado, halos malambing pa nga sa pandinig ng iba. Ngunit para kay Serafina, ito ay ang pamilyar na tunog ng gaslighting. Ang sining ng pagpapamukha sa kanya na siya ang may problema, na ang kanyang mga narinig sa telepono kagabi ay bunga lamang ng kanyang pagod at imahinasyon. Hindi sumagot si Serafina. Ipinagpatuloy niya ang paghimay sa kanyang pagkain, kahit na ang bawat subo ay tila naging abo sa loob ng kanyang bibig. Tiningnan niya ang kanyang asawa. Maayos ang suot, amoy mamahaling pabango, at may mukhang hindi kayang gumawa ng kahit anong masama. Paano nagagawang itago ng isang tao ang ganito kalaking kasalanan sa likod ng isang perpektong ngiti? Pumasok si Doña Leonor sa silid-kainan. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan at puno ng awtoridad. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling tsinelas sa marmol na sahig ay tila isang babala. Lumapit siya kay Serafina at hinaplos ang balikat nito. Isang haplos na hindi nagbibigay ng init, kundi ng kilabot. "Serafina, iha, may charity event tayo mamayang gabi sa Manila Hotel. Kailangan kong magmukhang perpekto. I want you to fix my hair and my makeup. Alam mo namang ikaw lang ang nakakaintindi sa gusto ko. At pakisigurado na ang mga gamit na dadalhin ko ay nakaayos na sa vanity room ko." Utos ni Doña Leonor. Ang boses nito ay malambing, ngunit puno ng mga utos na hindi pwedeng baliin. "Opo, Mama. Ihahanda ko po ang lahat." Sagot ni Serafina. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong. Nang hapon ding iyon, sa loob ng malawak at amoy pabango na vanity room ni Doña Leonor, nakatayo si Serafina sa likod ng kanyang biyenan. Hawak niya ang isang gintong suklay. Dahan-dahang hinahawi ang bawat hibla ng mapuputing buhok ng matanda. Sa salamin, nakita niya ang sariling refleksyon. Isang babaeng maputla, may mga matang tila nawalan na ng kislap,
at mga balikat na tila pasan ang buong bigat ng mansyong yon. Alam mo, Serafina, panimula ni Doña Leonor habang tinitingnan ang sariling mukha sa salamin. Minsan ay naiisip ko, buti na lang at huminto ka sa pagtuturo sa unibersidad. Masyadong nakaka-stress ang pag-iisip tungkol sa ekonomiya ng bansa. Dito, ang tanging iisipin mo lang ay kung paano maging isang mabuting asawa at ina. Mas simple, hindi ba? Bahagyang napatigil ang kamay ni Serafina. Ang salitang simple ay tila isang insulto sa 7 taon ng kanyang pananahimik at pagsasakripisyo. Opo, Mama, ang tanging naisagot niya, habang pinipilit na huwag manginig ang kanyang mga daliri. Ang isang lalaking tulad ni Isandro ay kailangan ng isang asawang hindi siya kukwestiyunin. He needs peace at home, lalo na't napakalaki ng responsibilidad niya sa kumpanya. Kaya huwag mo na siyang kukulitin tungkol sa mga tawag sa hating gabi o kung ano-ano pang hinala. It only makes you look desperate, Iha. Sa bawat salitang binitawan ng matanda, lalong nararamdaman ni Serafina ang panlalamig ng kanyang sikmura. Alam ni Doña Leonor, alam ng kanyang biyenan ang lahat, at pilit nitong binubura ang katotohanan gamit ang mga matatamis, ngunit mapanirang salita. Nang matapos ayusin ang buhok ni Doña Leonor, inutusan siyang kunin ang isang itim na clutch bag sa loob ng walk-in closet. Habang hinahanap ang bag, hindi sinasadyang nahulog ang isang maliit na sobre mula sa isa sa mga mamahaling designer bag ng matanda. Dahil sa kuryosidad at kaba, dahan-dahang binuksan ni Serafina ang sobre. Doon ay tumambad sa kanya ang isang bank transfer receipt. Isang malaking halaga ng pera ang ipinadala ni Doña Leonor noong nakaraang buwan lamang. Ang pangalan ng tatanggap, Noelia Barameda. At sa ilalim ng resibo, may nakasulat na maikling nota sa isang piraso ng papel. Para sa matrikula ni Elio Jr., huwag mong hahayaang malaman ni Serafina. Ang papel sa kamay ni Serafina ay tila naging isang piraso ng yelo na nagpamanhid sa kanyang buong pagkatao. Hindi lamang si Isandro ang may lihim. Ang buong pamilyang ito, ang pamilyang itinuring niyang sarili, ay kasabwat sa isang malaking pagtataksil. Pinapakain siya ng mga kasinungalingan sa harap ng hapag, habang sa likod niya ay palihim nilang itinataguyod ang kabilang buhay ng kanyang asawa. Mabilis niyang ibinalik ang resibo sa loob ng sobre at inayos ang kanyang sarili nang marinig ang yabag ni Doña Leonor. Lumabas siya ng closet bit-bit ang clutch bag. Ang kanyang puso ay kumakaba ng ganoon na lamang, tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng hawla. Nang gabi ring iyon, bago sila umalis para sa charity event, pumasok si Isandro sa kanilang silid upang kunin ang kanyang relos. Nagmamadali ito at hindi pansin ang pananahimik ni Serafina sa gilid ng kama. Sa isang pagkakataon, tumunog ang telepono ni Isandro na nasa ibabaw ng dresser. Isang mahinang tunog ng pagdating ng mensahe ang bumasag sa katahimikan ng silid. Dahil abala si Isandro sa pag-aayos ng kanyang kurbata sa harap ng salamin, hindi niya napansin ang mabilis na sulyap ni Serafina sa screen ng telepono. Isang bagong mensahe mula sa isang numerong walang pangalan, ngunit ang mga salitang nakasulat ay sapat na upang tuluyang gumuho ang huling hibla ng tatag ni Serafina. Isandro, may lagnat si Elio Jr. Kanina pa siya umiiyak at hinahanap ka. Sabi ni Mama Leonor ay pupunta ka rito mamaya pagkatapos ng event. Please, huwag kang magtagal. We need you here. Naramdaman ni Serafina ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita sa mensaheng yon ay tila isang sampal na nagpagising sa kanya mula sa 7 taon ng pagkabulag. Ang charity event na pupuntahan nila, ang mga ngiting ipapakita nila sa harap ng kamera, ang lahat ng yon ay isang malaking palabas lamang. Isang maskarang unti-unti nang natatanggal at sa ilalim nito ay ang isang katotohanang mas madilim pa sa gabi. Tumingin si Isandro sa kanya sa pamamagitan ng salamin at ngumiti. Isang ngiting dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngunit ngayon
ay tila isang mabangong lason. Handa ka na ba, Serafina? Ayaw kong mahuli tayo sa event. Maraming mata ang nakatingin sa atin tonight. Tumingin si Serafina sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit ang kanyang kaluluwa ay sumisigaw na sa sakit. Dahan-dahan siyang tumango, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang mamahaling gown. "Handa na ako, Isandro," sagot niya. Ang boses ay matatag, ngunit may dalang kakaibang lamig. "Handa na akong harapin ang lahat ng dapat kong makita." Habang naglalakad sila palabas ng silid, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa isipan ni Serafina. Hanggang kailan niya kayang isuot ang maskara ng isang masunuring asawa bago siya tuluyang lamunin ng sarili niyang galit? "Saan ka pupunta? Ni hindi mo pa natatapos ayusin ang mga sapatos ko sa closet. At bakit kailangan mong umalis ng ganitong oras? Baka nakakalimutan mong may mga bisita si Mama mamayang hapon." Ang boses ni Isandro ay tila isang malamig na hampas ng hangin na bumasag sa katahimikan ng foyer. Nakatayo si Serafina sa harap ng malaking salamin, maingat na itinatali ang kanyang scarf upang itago ang panginginig ng kanyang leeg. Hawak niya ang isang listahan ng bibilhin sa palengke, isang simpleng papel na naglalaman ng mga pangalan ng gulay at karne. Ngunit sa katotohanan, ito ang kanyang tiket palabas sa kulungang gawa sa ginto. Lumingon siya sa kanyang asawa. Nakita niya ang pagkayamot sa mukha ni Isandro, ang parehong ekspresyon na nakikita nito kapag may dumi sa sahig o kapag hindi masarap ang kape. Habang nagsasalita ito, dahan-dahang pinupulot ni Serafina ang mga gamit ni Isandro na nakakalat sa sahig, isang mamahaling jacket, isang gusot na kurbata, mga bagay na palagi niyang inaayos nang walang reklamo. Ngunit ngayon ay tila nagtitimbang ng tonelada sa kanyang mga kamay. "I'm just going to the market, Sandro. Kailangan kong bumili ng mga sariwang sangkap para sa dinner niyo ni Mama." Mahinahong sagot ni Serafina. Ang kanyang boses ay tila isang patak ng tubig sa disyerto. Malamig, tuyo, at pilit na itinatago ang panginginig. "Make sure it's fast." Ayaw ni Mama nang nade-delay ang lunch. "And fix your hair, Serafina. Mukha kang katulong na kapapasok lang sa trabaho." Huling hirit ni Isandro bago ito tumalikod at pumasok muli sa kanyang study room. Ang bawat hakbang ni Isandro palayo ay tila isang selyo ng pag-iisa sa puso ni Serafina. Tumingin siya sa kanyang mga palad, ang mga kamay na dati ay humahawak ng tisa at nagtuturo ng komplikadong teorya ng ekonomiya. Ngayon ay magaspang na sa sabon at pagod. Ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi na lamang isang emosyon. Ito ay naging pisikal na bigat, tila isang malaking bato na nakadagan sa bawat hininga niya. Lumabas siya ng mansyon nang hindi lumingon. Sa bawat metrong inilalayo niya sa Forbes Park, tila uwant-unting natatanggal ang busal sa kanyang bibig. Sumakay siya ng taxi patungo sa Quiapo. Doon, sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at amoy ng mga kandilang, tila nananalangin, naghihintay ang katotohanan. Sa loob ng isang maliit at madilim na kapehan sa gilid ng simbahan, nakaupo si Mireya Cruz. Ang kanyang presensya ay tila isang anino, tahimik, mapagmasid, at puno ng mga sikretong hindi kayang tagalan ng isang mahinang loob. Walang maraming salita. Inilapag ni Mireya ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng sobrang tumama sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan sa huling hibla ng pag-asa ni Serafina. "Nandyan ang lahat, Serafina," simula ni Mireya. Ang boses ay puno ng pait na nakuha niya sa sarili niyang mga sugat ng nakaraan. "Hindi lang ito tungkol sa isang babae. Tungkol ito sa isang buong buhay na ninakaw sa'yo." Nanginginig ang mga daliri ni Serafina nang buksan niya ang sobre. Ang unang larawan ay kinuha sa Laguna. Isang magandang bahay na may harding tila mas maaaliwalas kaysa sa sarili niyang tinitirhan. Doon, nakita niya si Isandro.
Nakasuot ito ng simpleng t-shirt, masaya, at karga ang isang batang lalaking may mga matang tila kinuha sa mismong mukha ni Isandro. Ngunit ang pangalawang larawan ang tuluyang bumasag sa kanyang kaluluwa. Nakita niya ang sasakyan ni Doña Leonor na nakaparada sa tapat ng bahay na yon. Ang kanyang biyenan, ang babaeng palaging nagsasabi sa kanya na maging matiisin at mapagmahal, ay nakuhanan ng larawang nakangiti habang inaabutan ng isang mamahaling regalo ang babaeng kasama ni Isandro. Ang kanyang biyenan ay hindi lamang nakakaalam. Siya ang arkitekto ng pagtataksil na ito. Pinapanood siya ni Doña Leonor na magpakapagod sa mansyon. Pinupuri ang kanyang pagiging masunurin habang sa kabilang panig ng mundo, itinuturing nitong tunay na pamilya ang babaeng nagnakaw sa asawa niya. Ang bawat larawan ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang bawat alaala ng 7 taon niyang pagsisikap. Ang bawat haplos ni Isandro, ang bawat salamat Serafina ni Doña Leonor, lahat ay naging abo. Naramdaman ni Serafina ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay nagdidilim at ang bawat ingay sa loob ng kapehan ay tila naging isang malabong dagundong. Mrs. Villaseñor, tawag ni Mireya, ang kamay ay handang humawak kung sakaling bumagsak ang babaeng nasa harap niya. Hindi sumigaw si Serafina, hindi rin siya humagulgol. Ang kanyang sakit ay masyadong malalim para sa mga luha. Dahan-dahan niyang itinupi ang sobre, ang kanyang mga kuko ay bumamaon sa papel hanggang sa magkaroon ito ng marka. Mireya, ang boses ni Serafina ay tila galing sa ilalim ng lupa. Malamig, matigas, at wala ng emosyon. Gusto kong malaman ang bawat sentimong ginastos nila sa bahay na yan. Gusto kong malaman kung saan galing ang pera. Huwag kang titigil hanggang sa mahanap mo ang koneksyon ng kumpanya ni Isandro sa mga accounts ni Doña Leonor. Lumabas si Serafina sa kapehan, bit-bit ang kanyang sariling pagkawasak. Habang naglalakad siya sa mataong kalsada, tila lahat ng tao ay naglalaho. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang panunumpa. Sila ang nagsimula ng dula-dulaang ito at siya ang sisiguradong sa huli wala silang matitirang kahit anong maskara. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Serafina, napatigil siya. Sa harap ng isang itim na SUV, nakatayo si Attorney Rafael Inigo. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at pag-aalala. Lumapit si Rafael at sa isang iglap, ang amoy ng kanyang pabango, amoy ng nakaraan, amoy ng isang buhay na sana ay kanya, ay bumalot kay Serafina. Tumingin si Serafina sa kanyang dating kaibigan, sa lalaking nakakita sa kanya noong siya pa ay isang matalinong guro at hindi isang aninong alipin. Ang kanyang tuhod ay biglang nanghina. Ang envelope na hawak niya ay tila naging napakabigat at sa harap ni Rafael, ang huling depensa ni Serafina ay tuluyang gumuho. Rafael? Ang tanging nasabi niya bago ang kanyang mga mata ay unti-unting pumikit at ang kanyang katawan ay dahan-dahang sumuko sa grabidad. Tila isang dahong tuyo na sa wakas ay nalaglag mula sa puno. Ang katalinuhan ay hindi nawawala. Itinatago lang ito ng takot at ng maling paniniwala na ang pag-ibig ay nangangailangan ng ganap na pagpapakababa. Ito ang unang kaisipang pumasok sa diwa ni Serafina nang dahan-dahan niyang idilat ang kanyang mga mata. Ang kisameng nakikita niya ay hindi ang pamilyar na puti at malamig na kisame ng kanilang silid sa Forbes Park. Sa halip, ang bumungad sa kanya ay ang mainit na kulay ng kahoy at ang amoy ng mga lumang libro at sariwang brewed na kape. Nabalik ang kanyang diwa nang marinig ang mahinang paggalaw ng isang upuan sa kanyang tabi. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay tila gawa sa mabigat na tingga. Dahan-dahan lang, Serafina. You're safe here.
Ang boses ni Rafael ay tila isang malambot na kumot na bumalot sa kanyang naguguluhan pang-isipan. Nasa loob siya ng opisina ni Rafael. Nakita niya ang kanyang sarili na nakahiga sa isang leather na sofa. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang brown envelope na hawak niya bago siya tuluyang mawalan ng ulirat. Ang mga larawan ng lihim na ugnayan ni Isandro at ang mga resibo ng kanyang biyenan ay tila tahimik na mga saksi sa panlilinlang at kahihiyang ipinataw sa kanya. Dahan-dahang tumingin si Serafina kay Rafael, ang lalaking minsan niyang kasalo sa mga pangarap. Bago siya tuluyang malunod sa mundo ng mga Villaseñor, ay nakatitig sa kanya ng may halong lungkot at nag-aalab na galit. Hindi galit laban sa kanya, kundi galit para sa kanya. Nabasa mo ba? Mahinang tanong ni Serafina. Ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Tumango si Rafael. I'm sorry, Serafina. I didn't know it was this bad. Isandro is a monster. But Doña Leonor, she is something else. How could they do this to you? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Serafina. Umupo siya ng maayos at inayos ang kanyang nagusot na damit. Sa bawat segundo ng kanyang pananahimik, tila muling bumabalik ang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang dugo ng isang babaeng dati ay kayang ipaliwanag ang pinakakomplikadong krisis ng bansa, ngunit hindi nagawang ayusin ang sarili niyang tahanan. Ginawa nila ito dahil hinayaan ko sila. Rafael, bulong ni Serafina. I chose to be a shadow. Inisip ko na ang pananahimik ay katumbas ng kapayapaan. But I was wrong. My silence only fed their greed. Kinuha ni Serafina ang isa sa mga dokumentong kasama sa sobre, isang ulat ng kumpanya ni Isandro na lihim na kinuha ni Mireya. Habang binabasa niya ang mga numero, ang kanyang isip ay nagsimulang gumana ng mabilis. Ang mga datos na dati ay tila mga boring na numero lamang para sa isang may bahay ay muling naging mga sandata sa kanyang paningin. Rafael, look at this. Turo niya sa isang entry sa financial statement. Ang mga desisyong ginawa ni Isandro noong nakaraang taon, ang merger na nagligtas sa kumpanya nila. Ako ang gumawa ng strategy na yon. Isinulat ko yon sa isang notepad habang nagbabantay ako sa lagnat ng mga anak ko. Akala ni Isandro ay swerte lang siya, pero bawat hakbang niya, bawat salitang binibitawan niya sa mga investors ay galing sa akin. Napatigil si Rafael at tinitigan ng dokumento. Ang paghanga sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib na kislap. So, he's not just a cheater, he's a thief of intellectual property. At ginamit niya ang perang kinita mula sa talino mo para buhayin ang pamilya niya sa Laguna. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang spark na nagliyab sa tuyong damo ng damdamin ni Serafina. Tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na sanay sa paghuhugas ng pinggan at pag-aayos ng higaan. Sa pagkakataong ito, hindi na paglilinis ng dumi ng iba ang gagawin ng mga kamay na ito. Biglang yanig ang katahimikan ng silid ng sunod-sunod na pag-vibrate ng telepono ni Serafina sa loob ng kanyang bag. Kahit hindi niya tingnan, alam niya kung sino iyon. Ang bawat pagtunog ay tila isang kadena na pilit siyang hinahatak pabalik sa mansyong yon. Huwag mong sagutin, sabi ni Rafael. No, sagot ni Serafina habang dahan-dahang kinukuha ang telepono. I need to play the part, one last time. Sinagot niya ang tawag. Ang boses ni Isandro ay agad na bumungad, puno ng puot at kawalan ng pasensya. Serafina, nasaan ka na ba? Ang mga bata kanina pa nagugutom at si Mama kanina pa tinatanong ang mga gamot niya. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Are you trying to be rebellious now? Umuwi ka na agad dahil kung hindi malilintikan ka sa akin. Walang emosyon ang mukha ni Serafina habang nakikinig sa sigaw ng asawa. Hindi siya nasasaktan. Sa halip, bawat sigaw ni Isandro ay tila isang kumpirmasyon na wala na siyang dapat pangbalikan.
Opo, Isandro. Papunta na ako. Nagkaroon lang ng kaunting aberya sa palengke. Ang kanyang boses ay malumanay, ang perpektong maskara ng isang masunuring asawa. Pagkababa ng telepono, tumingin siya kay Rafael. Ang golden moment ay nangyari nang dahan-dahan niyang kinuha ang isang fountain pen mula sa mesa ni Rafael at itinusok ito sa kanyang bag tulad ng isang sundalo na naghahanda ng kanyang baril. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ay naging matalas at malamig na tila kristal. Rafael, kailangan ko ang tulong mo hindi bilang isang kaibigan, kundi bilang isang abogado. I want to build a cage, Rafael. Isang hawla na sapat ang laki para sa buong pamilya Villaseñor. Pero kailangan ko pang bumalik sa bahay na yon. May mga dokumento akong kailangang makuha sa vault ni Isandro habang wala siya bukas. It's dangerous, Serafina. Kapag nahuli ka nila, hindi nila ako mahuhuli, Rafael. Dahil para sa kanila, ako pa rin ang bobo at masunuring si Serafina. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali nila. Habang naglalakad si Serafina palabas ng opisina ni Rafael, ang kanyang bawat hakbang ay may bagong bigat. Hindi bigat ng pasanin, kundi bigat ng kapangyarihan. Ngunit pagdating niya sa tapat ng kanilang mansyon, nakita niya ang sasakyan ni Doña Leonor na nakaparada sa labas. Sa pintuan, naghihintay ang kanyang biyanan. Hawak nito ang isang maliit na tracker device na ginagamit nila sa mga sasakyan ng kumpanya. Nanggaling ka sa Quiapo, Serafina. Ang boses ni Doña Leonor ay tila isang ahas na nanunuklaw sa katahimikan ng gabi. At ayon sa tracker, tumigil ka ng matagal sa isang gusali sa Makati. Isang building kung nasaan ang mga law offices. May gusto ka bang ipaliwanag sa akin bago pa man makauwi ang asawa mo? Ang mundo ni Serafina ay tila tumigil muli. Ang cliffhanger ay nakabitin sa malamig na titig ni Doña Leonor. Ang lihim na plano niya ay tila nanganib bago pa man ito makapagsimula. Akala mo ba ay mas matalino ka sa amin, Serafina? Ang isang asong kumakagat sa kamay ng nagpapakain sa kanya ay hindi nararapat manatili sa loob ng magandang bahay na ito. Ang tinig ni Doña Leonor ay tila isang malapot na lason na dahan-dahang gumagapang sa katahimikan ng malawak na sala. Nakatayo ang matanda sa gitna ng malalambot na carpet. Hawak ang isang maliit na tablet na nagpapakita ng pulang tuldok, ang huling lokasyon ni Serafina. Sa mga kamay ni Serafina, mahigpit niyang hawak ang isang paper bag na naglalaman ng mga bitamina at gamot na ipinabili ng matanda. Isang miron ng kabalintunaan. Ang taong pinagsisilbihan mo, ang siya ring taong naglalagay ng patibong sa bawat hakbang mo. Naramdaman ni Serafina ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa isang masikip na hawla. Hinahampas ang bawat tadyang sa bawat mabilis na tibok. Ang lamig ng aircon sa mansyon ay tila naging yelo na bumaon sa kanyang balat. Ngunit sa likod ng takot, ang kanyang utak, ang utak ng isang dating dalubhasa sa ekonomiya, ay mabilis na bumuo ng isang depensa. Naghahanap po ako ng donasyon para sa foundation niyo, Mama. Ang boses ni Serafina ay mahinahon, walang bakas ng panginginig, bagaman ang kanyang mga daliri ay tila nagyayelo sa loob ng paper bag. Sinabihan ako ni Isandro na kailangan niyo ng mga bagong sponsors. Nabalitaan kong may mga tanyag na pilantropo sa building na yon. Gusto ko lang po kayong tulungan. Tinitigan siya ni Doña Leonor ng matagal. Ang mga mata ng matanda ay tila mga scanner na pilit binabasa ang bawat hibla ng kasinungalingan sa mukha ni Serafina. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakabibinging katahimikan, isang tuyong tawa ang kumawala sa mga labi ng biyenan. Tulong? O baka naman naghahanap ka ng paraan para makatakas? Tandaan mo, Serafina, ang lahat ng meron ka. Ang bawat butil ng kanin na kinakain mo at ang bawat sinulid sa damit mo ay utang mo sa amin. Huwag mong susubukan ang pasensya ko.
Lumipas ang gabi na tila isang mahabang paglalakbay sa disyerto. Kinabukasan, isang pagkakataon ang bumukas. Nang magmadaling umalis si Isandro para sa isang emergency meeting sa Laguna, hindi na nag-atubili si Serafina. Gamit ang impormasyong ibinigay ni Mireya, sumunod siya sa isang malayo at tahimik na subdivision. Lulan ng isang hindi kapansin-pansing taxi. Nang tumigil ang sasakyan sa tapat ng isang bahay na may puting bakod, tila huminto rin ang paghinga ni Serafina. Ang bahay ay hindi kasing laki ng mansyon sa Forbes Park, ngunit meron itong init na matagal nang nawala sa sarili niyang tahanan. May mga makukulay na bulaklak sa garden at isang maliit na bisikleta ang nakaparada sa beranda. Mula sa malayo, nakita niya ang paglabas ni Isandro mula sa pinto. Ngunit hindi ang Isandro na kilala niya, ang Isandrong palaging nakakunot ang noo at puno ng utos. Ang Isandro na nasa harap niya ngayon ay nakangiti ng malapad, nakasuot ng simpleng t-shirt at karga-karga ang isang batang lalaki na tila carbon copy ng kanyang asawa. Kasunod nilang lumabas ang isang babae, si Noelia. Ang kanyang kagandahan ay hindi galing sa mga mamahaling alahas o make-up, kundi mula sa isang klase ng kapayapaan na tila ninakaw mula sa buhay ni Serafina. Nakita ni Serafina ang isang tagpo na tuluyang dumurog sa huling piraso ng kanyang puso. Lumuhod si Isandro sa damuhan upang dahan-dahang itali ang sintas ng sapatos ng bata. Isang maliit at simpleng kilos na hinding-hindi nito ginawa para sa kanilang sariling mga anak, sina Luca at Elio. Ang golden moment ay dumating nang makita ni Serafina ang paghalik ni Isandro sa noo ni Noelia. Isang haplos na puno ng pagpapahalaga, ang uri ng pagpapahalaga na matagal nang ipinagkait sa kanya. Napahawak si Serafina sa laylayan ng kanyang suot na blusa, pilit na pinipigilan ang pagkawala ng kanyang hininga. Ang bawat tawa ng batang lalaki na naririnig niya mula sa malayo ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang kanyang pagkatao. Sa sandaling iyon, ang sakit ay napalitan ng isang malinaw na katotohanan. Ang bahay na ito, sa Laguna, ay hindi lamang isang lihim. Ito ang tunay na buhay ni Isandro. At siya, si Serafina, ay isa lamang obligasyon na kailangang tiisin para sa pangalan ng pamilya. Habang nakatitig sa kanila, naramdaman ni Serafina ang isang kakaibang pakiramdam sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang telepono ay nag-vibrate. Isang mensahe mula kay Mireya. May nahanap akong dokumento. Ang kumpanya ni Isandro ay naglalabas ng pondo para sa isang trust fund sa Laguna sa ilalim ng pangalan ni Elio Jr. at Serafina. Ang pangalan mo ang nakalagay bilang garantor ng hindi mo alam. Nanginig ang buong katawan ni Serafina. Hindi lamang siya pinagtaksilan. Ginamit din siya upang pondohan ang sarili niyang kapahamakan. Ang kanyang talino sa ekonomiya ay ginamit upang patatagin ang kumpanya. At ang kumpanyang iyon ang siyang nagpapakain sa pamilya sa Laguna habang siya ay nananatiling alipin sa Forbes Park. Dahan-dahan siyang sumandal sa upuan ng taxi. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa masayang pamilya sa labas ng puting bakod. Ang kanyang mga luha ay hindi na tumutulo. Tila natuyo na ang mga ito sa init ng kanyang puot. Isang matinding determinasyon ang sumibol sa kanyang dibdib. Mas matibay pa sa anumang pader na itinayo ng mga Villaseñor. Ibalik mo ako sa Maynila. Bulong niya sa driver, ang boses ay kasing lamig ng bakal. Ngunit bago pa man makalayo ang taxi, isang sasakyan ang biglang humarang sa kanilang daraanan. Isang pamilyar na itim na SUV. Bumukas ang pinto nito at lumabas si Isandro. Ang kanyang mukha ay hindi nabakas ng saya. Sa halip, ito ay puno ng galit at gulat nang makita ang asawa sa tapat ng kanyang lihim na paraiso. Serafina, anong ginagawa mo rito? Ang sigaw ni Isandro ay umalingaw-ngaw sa tahimik na subdivision. Ang cliffhanger ay nakabitin sa hangin. Nahuli si Serafina sa mismong kuta ng kalaban.
Ang kanyang plano ay tila guguho na bago pa man ito tuluyang magsimula. Sa likod ni Isandro, lumabas din si Noelia, bitbit ang bata, at ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang asawa at ang kabit, sa isang engkwentro na walang sino man ang handa. Huwag kang gagawa ng ingay kung ayaw mong mapahiya sa harap ng lahat. Pumasok ka sa loob ng sasakyan, Serafina. Ngayon din. Ang boses ni Isandro ay isang maugong na bulong na puno ng banta, tila isang hayop na handang manakmal. Sa gitna ng tahimik na subdivision sa Laguna, ang bawat salita niya ay tila isang latay sa katauhan ni Serafina. Sa kabilang dako, nakatayo si Noelia sa beranda, yakap ang bata. Ang mga mata ng babaeng iyon ay hindi puno ng takot, kundi ng isang mapang-uyam na awa. Isang pananaw na tila nagsasabing siya ang tunay na reyna at si Serafina ay isang ligaw na kaluluwa lamang na naghahanap ng katarungan sa maling lugar. Naramdaman ni Serafina ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri habang sa pilitan siyang inilalabas ni Isandro mula sa taxi. Ang bawat kalyo sa kanyang kamay mula sa pagtatrabaho sa mansyon ay tila nagrereklamo sa higpit ng hawak ng asawa. Sa loob ng itim na SUV, ang katahimikan ay mas mabigat pa sa anumang pasanin. Hindi tumitingin si Isandro sa kalsada. Ang kanyang buong atensyon ay nasa kanyang galit. Anong akala mo, Serafina? Na matatalo mo ako? Na kapag nalaman mo ang tungkol sa kanila, ay magbabago ang lahat? Tingnan mo ang sarili mo. Wala kang pera, wala kang koneksyon, wala kang kahit ano. Kung wala ang apelyidong Villaseñor, pagmamalaki ni Isandro habang mabilis na nagmamaneho pabalik ng Maynila. Hindi sumagot si Serafina. Sa halip, itinuon niya ang kanyang paningin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan niya ang mga puno at poste na mabilis na lumilipas, tila ang 7 taon ng kanyang buhay na nasayang sa pag-aalaga sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Sa kanyang isipan, binubuo na niya ang bawat piraso ng kanyang plano. Ang bawat pang-iinsulto ni Isandro ay nagsisilbing panggatong sa apoy ng kanyang determinasyon. Pagdating sa Forbes Park, ang mansyon ay tila isang malaking libingan na pinalamutian ng mga gintong chandelier. Inihahanda na ang lahat para sa anibersaryo ng kumpanya. Isang engranding gabi kung saan ang pamilya Villaseñor ay muling magpapakita ng kanilang perpektong imahe sa harap ng lipunan. Mag-ayos ka, utos ni Doña Leonor nang makita silang pumasok. Ang matanda ay nakaupo sa isang trono-like na upuan. Humihigop ng tsaa habang ang kanyang mga mata ay nanunuri. Ayaw kong makakita ng kahit isang bakas ng luha o pagod sa mukha mo mamaya. Isuot mo ang pulang gown na ipinagawa ko. At Serafina, tandaan mo ang mga anak mo. Isang maling galaw mo. At sisiguraduhin kong hinding-hindi mo na sila makikita muli. Ang banta sa kanyang mga anak ang tanging bagay na nagawang magpanginig sa tuhod ni Serafina. Dahan-dahan siyang umakyat sa itaas. Pumasok siya sa silid ni Luca at Elio. Ang mga bata ay mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay, sa bagyong namumuo sa pagitan ng kanilang mga magulang. Ito ang kanyang golden moment, ang dahan-dahang paghalik sa kanilang mga noo, ang pag-aayos ng kanilang kumot, at ang tahimik na panunumpa sa kanyang sarili na ililigtas niya sila mula sa mundong ito ng kasinungalingan. Gabi na nang magsimula ang pagdiriwang. Ang mansyon ay puno ng mga tanyag na tao, mga negosyante at mga politiko. Nakasuot si Serafina ng pulang gown na tila sumisigaw ng dugo sa gitna ng karamihan. Ang bawat ngiti niya sa mga bisita ay isang pagsisikap. Bawat tawa ay isang kasinungalingan. Sa gilid ng kanyang paningin, nakikita niya si Rafael Inigo, nakatayo sa isang sulok, binabantayan ang bawat galaw niya. Ang presensya ni Rafael ay nagbibigay sa kanya ng lakas na kailangan niya para ituloy ang gabing ito. Nagsimula ang Last Supper o ang engrandeng hapunan sa mahabang mesa na gawa sa narra. Nakaupo si Isandro sa dulo, tila isang hari, habang si Doña Leonor ay nasa kanyang tabi.
Ang bawat pagkaing inihahain ay pinakamahal at pinakamasarap. Ngunit para kay Serafina, ang lahat ng ito ay lasang abo. Tumayo si Isandro, hawak ang isang kristal na baso ng mamahaling alak. Isang toast. Wika niya, ang boses ay puno ng pagmamalaki. Para sa tagumpay ng Villaseñor Logistics at para sa aking asawa, si Serafina, na siyang nagpapanatili ng katahimikan sa aming tahanan. Ang mga bisita ay nagpalakpakan. Itinaas ni Serafina ang kanyang baso, ang kanyang mga mata ay direktang tumitig sa mga mata ni Isandro. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang asawang yumuyuko sa takot. Lumalapit siya sa tenga ni Isandro habang ang lahat ay abala sa pagkain at tawanan. Isang mahinang bulong ang pinakawalan niya, sapat lamang upang marinig ng lalaki. Sana ay mabusog ka sa huling hapunang ito, Isandro. Dahil bukas, paggising mo, wala ka ng kahit isang sentimong matitira sa pangalan mo. Napatigil si Isandro. Ang kanyang baso ay bahagyang nayanig sa kanyang kamay. Ang takot na sandaling gumuhit sa kanyang mga mata ay ang pinakamasarap na putahing natikman ni Serafina sa loob ng 7 taon. Ngunit ang cliffhanger ay nangyari nang biglang bumukas ang malaking pinto ng dining hall. Pumasok ang isang tauhan ng kumpanya, pawisan at namumutla. May dalang isang urgent na dokumento. Ang lahat ng atensyon ay nabaling dito. Sir? Ma'am Leonor, may problema po. Ang lahat ng ating offshore accounts ay na-freeze ng bangko dahil sa isang reklamo ng unauthorized transactions at falsification of documents. At ang naghain ng reklamo ay ang sarili ninyong asawa. Ang katahimikan sa loob ng hall ay naging nakabibingi. Ang lahat ng bisita ay napalingon kay Serafina, na nanatiling nakatayo ng may dangal, hawak pa rin ang kanyang baso ng alak habang ang isang matamis at mapanganib na ngiti ay dahan-dahang sumisilay sa kanyang mga labi. Ang digmaan ay hindi na lamang lihim, ito ay naging isang pampublikong pagbitay. Hayop ka, Serafina. Akala mo ba ay hahayaan kitang sirain ang pangalan ng mga Villaseñor ng ganoon na lamang? Isusumpa mo ang araw na ipinanganak ka dahil sa ginawa mong ito. Ang boses ni Isandro ay tila isang kumpas ng kamatayan sa loob ng kanilang malawak na silid. Ilang sandali matapos magmadaling umalis ang mga huling bisita sa mansyon. Sa labas, ang ulan ay dahan-dahang pumapatak sa mga dahon ng mahogany, lumilikha ng isang malungkot na ritmo sa gitna ng tensyon. Sa loob, nakatayo si Serafina sa harap ng kanyang bukas na maleta. Ang pulang gown na suot niya, ang simbolo ng kanyang pagpapakitang tao kanina, ay dahan-dahan niyang hinuhubad, tila tinatanggal ang isang balat na puno ng lason. Habang nagsisisigaw si Isandro at sinusubukang tawagan ang kanyang mga abogado, si Serafina ay tahimik na nagtutupi ng mga maliliit na damit ni Luca at Elio. Ang bawat tupi ay maingat. Bawat haplos sa tela ay puno ng pagmamahal na itinago niya sa loob ng 7 taon. Ito ang miron ng kanyang buhay. Sa gitna ng pagguho ng isang imperyo, ang tanging inaalala niya ay ang munting paboritong kumot ng kanyang mga anak. Ang kaibahan ng galit ni Isandro sa kanyang katahimikan ay tila isang malalim na bangin na wala ng tulay na makakapagdugtong. Naramdaman ni Serafina ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang bawat sigaw ni Isandro ay tila isang pisikal na dagok na nagpapadugo sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang humagulgol, gusto niyang itapon ang lahat ng gamit sa silid na yon, ngunit alam niyang wala siyang luho para sa emosyon. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang bawat hininga ay dapat gamitin sa pagtakas. Ang kanyang puso ay tila isang basong may lamat, isang maling galaw na lamang, at tuluyan na itong magkakapira-piraso. Nasaan ang mga bata? Serafina, kinakausap kita. Nilapitan siya ni Isandro at hinawakan ng mahigpit ang kanyang braso. Ang sakit ng pagkakahawak nito ay tila isang paalala ng lahat ng taon
na hinayaan niyang kontrolin siya nito. Tumingin si Serafina sa mga mata ng asawa. Wala na siyang nakikitang pag-ibig. Tanging ang isang sugatang ego ng isang lalaking nawalan ng kapangyarihan. Wala na sila rito, Isandro. Kasama na sila ni Manang Sabel. Malayo na sila sa bahay na ito na puno ng iyong mga kasinungalingan. Isang malakas na sampal ang nagpaiwas sa mukha ni Serafina. Ang lasa ng dugo sa kanyang labi ay tila naging isang matamis na katibayan ng kanyang kalayaan. Hindi siya umiyak. Sa halip, lalo siyang tumayo ng matuwid. Sige, saktan mo pa ako. Bulong niya. Ang boses ay kasing lamig ng semento. Pero hinding-hindi mo na mababawi ang mga accounts na na-freeze ko na. At hinding-hindi mo na makukuha ang mga anak ko. Sa tulong ni Rafael na naghihintay sa labas ng subdivision, nagawa ni Serafina na makalabas ng Forbes Park sa gitna ng kadiliman ng madaling araw. Ang pag-alis niya ay hindi enggrande. Walang maraming bagahe, walang maraming salita. Tanging ang dalawang bata na mahimbing na natutulog sa likod ng sasakyan at ang bigat ng kanyang nakaraan ang dala niya. Habang binabagtas nila ang daan patungo sa airport, pinagmamasdan ni Serafina ang mga ilaw ng Maynila na unti-unting lumiliit. Ang bawat poste ng ilaw na nadadaanan ay tila isang pahina ng kanyang buhay na tinatapos na niya. Sa kanyang tabi, ang brown envelope ni Mireya ay nananatiling nakalagay, ang kanyang sandata at ang kanyang sumpa. Pagdating sa Cebu, ang hangin ay iba. Amoy dagat, amoy asin, at amoy laya. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang awit ng pagtanggap. Dinala sila ni Rafael sa isang maliit na bahay sa gilid ng dagat, malayo sa ingay at gulo ng syudad. Dito, ang tanging maririnig mo ay ang pag-aspas ng mga dahon ng niyog at ang tawanan ng mga bata sa umaga. Sa unang gabi nila sa Cebu, habang nakaupo si Serafina sa beranda at pinagmamasdan ng buwan na sumasalamin sa tubig, naramdaman niya ang isang matinding pagod. Hindi pagod ng katawan, kundi pagod ng isang kaluluwang matagal na nakulong sa dilim. Pumasok si Rafael sa beranda. Bit-bit ang 2 tasa ng mainit na sikwate. Naupo ito sa kanyang tabi nang hindi nagsasalita. Nirerespeto ang kanyang katahimikan. Salamat, Rafael, bulong ni Serafina. Wala pa tayo sa dulo, Serafina. Alam nating gagawin ni Isandro ang lahat para mahanap ka. Gagamitin niya ang lahat ng koneksyon niya para palabasin kang masama sa mata ng batas. Babala ni Rafael. Tumingin si Serafina sa malawak na karagatan. Ang kanyang mukha ay naging matigas na tila bato. Hayaan mo siyang sumubok. Hindi na ako ang babaeng iniwan niya sa mansyong yon. Ang dagat na ito ang magiging saksi sa muli kong pagkabuhay. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag nang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, isang boses ng babae ang narinig niya. Isang boses na puno ng galit at takot. Serafina, akala mo ba ay ikaw lang ang biktima rito? Pinatay mo ang kabuhayan namin. Si Elio Jr. nawala ng ama dahil sa'yo. Kung sa tingin mo ay magiging payapa ang buhay mo sa Cebu, nagkakamali ka. Papunta na kami riyan. Si Noelia, ang pangalawang asawa, ay hindi na nagtatago sa dilim. At sa likod ng boses nito, narinig ni Serafina ang pamilyar na boses ni Doña Leonor na nag-uutos sa background. Ang tanong na naiwan sa isipan ni Serafina habang nakatingin sa madilim na dagat. Sapat nga ba ang lawak ng karagatan upang pagtaguan ang isang pamilyang handang sumunog ng mundo para lamang sa kanilang dangal? Hindi ang lason sa pagkain ang nakamamatay, kundi ang lason na lumalabas sa bibig ng mga taong pinagkatiwalaan mo. Ang mga salitang ito ay tila isang malupit na hula na paulit-ulit na naririnig ni Serafina sa kanyang isipan habang nakatitig siya sa maliit na screen ng telebisyon sa loob ng opisina ng NGO sa Cebu. Sa screen, nakita niya ang mukha ni Isandro, ang kanyang asawa, ang lalaking nangako sa harap ng altar na poprotektahan siya. Ngunit ngayon ay humaharap sa media na may luha sa mga mata.
Nagpapanggap na isang sugatang ama na ninakawan ng mga anak. Nananawagan ako sa asawa ko, si Serafina. Ang boses ni Isandro ay nangangatog, isang perpektong pagganap para sa mga kamera. Serafina, kung naririnig mo ito, pakiusap. Ibalik mo na ang mga anak natin. Huwag mo silang idamay sa galit mo sa akin. Alam kong may pinagdadaanan ka. Pero ang pagtakas kasama ang ibang lalaki ay hindi solusyon. Naramdaman ni Serafina ang biglang paninikip ng kanyang lalamunan. Tila may isang kamay na bumabalot dito at dahan-dahang pinipitpit ang kanyang hininga. Ang bawat salita ni Isandro ay isang malaking kasinungalingan, isang sadyang pagbaluktot sa katotohanan upang sirain ang kanyang dangal sa harap ng buong bansa. Sa tabi ni Isandro, nakaupo si Doña Leonor, nakasuot ng itim na tila nagluluksa at marahang tinatapik ang balikat ng kanyang anak habang humaharap sa mga reporter. Ang pamilya Villaseñor ay laging bukas ang pinto para sa kanya. Dagdag ni Doña Leonor sa harap ng mga mikropono. Pero hindi namin mapapayagan na ang mga apo ko ay malagay sa panganib sa piling ng isang ina na nawawala na sa katinoan. Nabitawan ni Serafina ang hawak niyang ballpen. Ang tunog nito nang tumama sa sahig ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng kanyang katahimikan. Sa paligid niya, napansin niya ang mga bulungan ng kanyang mga katrabaho sa NGO, mga babaeng tinutulungan niya, mga babaeng dating tumitingala sa kanya. Ngunit ngayon ay may mga matang puno na ng pagdududa at panghuhusga. Ito ang golden moment ng kanyang dusa. Ang makitang ang kanyang pagsisikap na makabangon ay muling dinudurog ng pera at kapangyarihan ng pamilyang kanyang tinakasan. Ang irony ng kanyang sitwasyon ay tila isang mapait na biro. Isang babaeng nagtuturo ng pagpapahalaga sa sarili sa mga biktima ng pang-aabuso habang siya mismo ay ginagawang biktima sa harap ng telebisyon. Lumabas siya ng opisina upang kumuha ng hangin. Ang init ng tanghali sa Cebu ay tila hindi sapat upang pawiin ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Habang naglalakad siya sa tabing dagat, nakita niya si Rafael na naghihintay sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng matinding pag-aalala. "Nakita mo na ba ang balita?" tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may halong pait. Tumango si Serafina. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo. Tila ang lahat ng kanyang luha ay naubos na sa 7 taon ng pagtitiis. Gusto nilang burahin ang pagkatao ko, Rafael. Gusto nilang palabasin na ako ang masama, na ako ang nang-iwan para makuha nila ang simpatiya ng publiko at ang kustodya ng mga bata. Naramdaman ni Serafina ang init ng kamay ni Rafael nang hawakan nito ang kanyang balikat. Isang maliit na kilos, ngunit sa gitna ng bagyong ito ang tanging angkla na humahawak sa kanya. Hindi tayo papayag, Serafina. Ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas, pero kailangan nating maghanda. Mas matindi ang susunod nilang hakbang. At hindi nga nagkamali si Rafael ng gabing iyon. Habang sinusubukan ni Serafina na patulugin ang kambal, isang ingay sa labas ng kanilang bahay ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ingay ng mga alon, kundi ang tunog ng sunod-sunod na pagkatok sa kanilang gate. Pagbukas ni Rafael ng pinto, tumambad ang isang lalaking nakauniporme, may hawak na opisyal na dokumento. Legal notice para kay Mrs. Serafina Alcaraz Villaseñor, wika ng lalaki. Nanginig ang mga kamay ni Serafina nang tanggapin niya ang papel. Binasa niya ang bawat salitang nakasulat sa ilalim ng madilim na ilaw ng kanilang beranda. Ang pamilya Villaseñor ay formal nang nagsampa ng kasong adultery at kidnapping laban sa kanya. At higit sa lahat, merong temporary protection order na nag-uutos na pansamantalang ilayo sa kanya ang mga bata habang hindi pa natatapos ang investigasyon. Sa likod ng dokumento, merong isang maliit na sulat kamay.
Isang piraso ng papel na pamilyar ang sulat. Kay Noelia, sabi ko sa'yo, Serafina, hindi mo kayang itago ang mga anak ni Isandro sa akin. Ang bawat post ko sa social media, ang bawat komento ng mga tao laban sa'yo, ay simula pa lang. Sisiguraduhin kong sa susunod na pagkikita natin, ikaw na ang nakasuot ng kulay kahel na damit sa loob ng rehas. Ang bawat salita ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa diwa ni Serafina. Naramdaman niya ang biglang panghihina ng kanyang mga tuhod at sa isang sandali, tila ang buong mundo ay umiikot ng napakabilis. Ang mga mukha ni na Luca at Elio ay pumasok sa kanyang isipan. Ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga pangarap. Paano niya sila poprotektahan kung ang mismong batas na dapat ay panig sa katarungan ay ginagamit na sandata laban sa kanya? Tumingin si Serafina sa malawak na karagatan. Ang mga alon ay tila nagngangalit sa dilim. Ang cliffhanger ay nakabitin sa bawat hininga niya. Ang bagyong Villaseñor ay hindi na lamang nasa Manila. Narito na ito sa Cebu. Handang lamunin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Rafael, bulong ni Serafina, ang kanyang boses ay kasing talas ng kristal sa gitna ng kanyang pait. Hindi na ako magtatago. Kung gusto nila ng digmaan, ibibigay ko sa kanila ang isang labanan na hinding-hindi nila malilimutan. Pero kailangan nating gawin ito sa paraang hindi nila inaasahan. Iisang misteryo ang naiwan sa hangin. Anong alas ang itinatago ni Serafina na maging si Rafael ay hindi pa alam? At hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang dumi ng politika ng pamilya bago siya tuluyang maging isang leon na handang pumatay para sa kanyang mga anak? Walang kwentang ina, kabit ng abogado, manunubos ng pera ng pamilya Villaseñor. Ang mga salitang ito na nakasulat sa screen ng kanyang telepono mula sa mga estranghero sa internet ay tila mga latay ng latigo na paulit-ulit na humahampas sa kaluluwa ni Serafina. Sa bawat scroll niya sa social media, ang bawat komento ay puno ng puot. Isang pampublikong pagbitay sa isang babaeng hindi pa man naririnig ang panig. Habang ang bansa ay abala sa paghusga sa kanya, si Serafina ay nasa loob ng maliit na kusina sa Cebu. Dahan-dahang hinahalo ang arroz caldo para sa kanyang mga anak. Ang bango ng luya at pinritong bawang ay pumupuno sa silid. Isang amoy ng tahanan at pagmamahal. Napilit nilang binubura sa bawat artikulong lumalabas sa pahayagan. Naramdaman ni Serafina ang pagbigat ng kanyang mga binti. Tila ang sahig ay naging putik na dahan-dahang lumalamon sa kanya. Ang kanyang lalamunan ay naging kasing tigas ng semento at ang bawat lunok niya ay nagbibigay ng hapdi. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay na nanginginig habang hawak ang sandok. Ito ang mga kamay na nag-alaga kay Isandro. Ang mga kamay na nagpuyat para sa mga report ng kumpanya nito. Ngunit ngayon ay pinalalabas na mga kamay ng isang kriminal. Ang miro ng kanyang buhay ay nakasabit sa bawat butil ng kanin. Ang pagiging isang ina na ang tanging hangad ay kapayapaan sa gitna ng isang digmaang hindi niya pinili. Tumayo si Serafina at lumapit sa bintana. Nakatingin sa malawak na asul ng dagat. Ang kanyang golden moment ay naganap nang makita niya si Luca na gumagawa ng isang maliit na bangkang papel mula sa isang lumang resibo. Ang inosenteng ngiti ng bata habang inilalagay ang bangka sa isang palanggana ng tubig ay tila isang balaraw na tumusok sa puso ni Serafina. Para sa mga bata, ang lahat ng ito ay isang mahabang bakasyon. Ngunit para sa kanya, ito ay ang huling pagkakataon na makasama sila bago dumating ang kamay ng batas. Pumasok si Rafael sa kusina. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagod. Serafina, tumawag ang board ng NGO. Humihingi sila ng pasensya, pero kailangan muna nilang suspendihin ang posisyon mo. Masyado na raw mainit ang issue at nadadamay ang pangalan ng foundation. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Serafina.
Maging ang huling kanlungan ko ay kinuha na rin nila, Rafael. Talagang sisiguraduhin ni Doña Leonor na wala akong matitirang kahit ano. Lumapit si Rafael at kinuha ang sandok mula sa kamay ni Serafina. Hindi iyon mangyayari. Mireya found something. Isang trail ng pera na hindi lang basta panggastos sa Laguna. Isandro has been laundering company funds through offshore accounts at ang pirma mo ang ginamit niya sa mga shell companies na yon. If we can prove na peke ang mga pirma mo or na pinapirma ka niya sa ilalim ng duress, hindi lang natin mababawi ang dangal mo. Pwedeng makulong si Isandro. Biglang nabuhayan ng dugo si Serafina. Ang kanyang talino sa ekonomiya ay nagsimulang gumana ng mabilis, tila mga makina ng isang sasakyang matagal nang nakaparada. Wait, Rafael. Noong nakaraang taon, pinapirma niya ako sa maraming papeles na akala ko ay para sa insurance ni na Luca. Sabi niya ay investment yon para sa future ng mga bata. If those were the documents, so. Ngunit, bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, ang katahimikan ng kanilang hapon ay nabasag ng tunog ng sunod-sunod na sasakyan na huminto sa labas ng kanilang gate. Hindi ito ang karaniwang tunog ng mga kapitbahay. Ito ay ang mabigat na tunog ng mga opisyal na sasakyan. Dahan-dahang lumabas si Serafina sa beranda. Doon, tumambad sa kanya ang 2 pulis at isang kinatawan mula sa Social Welfare Department. At sa likod nila, nakatayo si Isandro, nakasuot ng itim na suit, may dalang isang opisyal na utos mula sa korte. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-ibig, tanging ang isang nakakatakot na tagumpay. I'm here for my children, Serafina, wika ni Isandro. Ang boses ay puno ng awtoridad na pilit na ipinapakita sa harap ng mga pulis. The court has granted the temporary protection order. You are deemed unfit to care for them because of your alleged adultery and kidnapping. Ibibigay mo sila sa akin ngayon din. O pipilitin naming kunin sila. Naramdaman ni Serafina ang paghinto ng kanyang mundo. Ang bawat hininga niya ay tila naging isang tinik. Napaahawak siya sa poste ng beranda upang hindi matumba. Sa loob ng bahay narinig niya ang tawag nina Luca at Elio. Mama? Sino po ang kausap niyo? Tumingin si Serafina kay Isandro at sa unang pagkakataon, hindi takot ang nakita ng lalaki sa mga mata ng kanyang asawa. Ito ay ang isang klase ng galit na kasing lalim ng karagatan at kasing talas ng kidlat. Isandro, huwag mo itong gawin. Huwag mong saktan ng mga bata sa ganitong paraan. Bulong ni Serafina. Ang boses ay nangangatog sa tindi ng emosyon. Wala ka nang magagawa, Serafina. This is over, sagot ni Isandro habang dahan-dahang humahakbang ang mga pulis patungo sa pinto. Ang cliffhanger ay nakabitin sa bawat hakbang ng mga opisyal. Habang papalapit sila, si Serafina ay dahan-dahang sumandal sa pinto, hinaharangan ng daan. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang bagay siyang hinugot mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na digital recorder na kanina pa nakabukas. Isandro, wika ni Serafina nang may kakaibang lamig. Bago mo kunin ang mga bata, baka gusto mong marinig ang huling tawag niyo ni Noelia na na-record ni Mireya kagabi. Ang tawag kung saan pinag-uusapan niyo kung paano niyo gagamitin ang mga bata para makuha ang huling share ng kumpanya na nakapangalan sa akin. Napatigil si Isandro. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging mapagmataas patungo sa isang matinding gulat. Ang mga pulis ay napatigil din, naghihintay ng susunod na mangyayari. Sino ang unang bibigay? Ang ama na handang gamitin ang sariling dugo para sa pera? O ang ina na may hawak na nangalas na maaaring sumunog sa buong imperyo ng mga Villaseñor? Hindi ang batas ang nagpapasya kung sino ang nararapat na magulang, Isandro. Ang puso at ang katotohanan ang gumagawa niyon. At sa gabing ito, kapwa mo na sila tinalikuran. Ang boses ni Serafina ay tila isang malamig na agos ng tubig na bumura sa init ng pagtatalo
sa loob ng kanilang maliit na bakuran sa Cebu. Nakatayo siya sa pagitan ng pinto at ng mga opisyal. Ang kanyang likod ay matuwid na tila isang haligi ng simbahan. Ang kanyang mga kamay, bagaman nanginginig sa loob ng bulsa ng kanyang apron, ay nanatiling nakakuyom. Ramdam niya ang bawat butil ng pawis na gumagapang sa kanyang batok at ang bawat mabilis na pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng digmaan na patigil si Isandro. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng nakakakatakot na tagumpay, ay biglang naging maputla sa ilalim ng ilaw ng beranda. Ang banta ng recording ay tila isang sampal na nagpatahimik sa kanya. Tumingin siya sa mga pulis at sa kinatawan ng social welfare na si Miss Valdez. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw, naghahanap ng paraan kung paano babaluktutin ang sitwasyon. Nagsisinungaling siya. Ang sigaw ni Isandro, ang kanyang boses ay naging garalgal. Isang desperadong hakbang lang iyan ng isang babaeng ayaw bitawan ang mga anak ko. Miss Valdez, may hawak kaming TPO. Gawin niyo ang trabaho niyo. Ngunit si Miss Valdez ay hindi agad kumilos. Tiningnan niya si Serafina nang may halong pag-aalinlangan. Bilang isang social worker, nakita na niya ang lahat ng klase ng pamilya. Ngunit ang lalim ng sakit sa mga mata ni Serafina at ang lamig ng determinasyon nito ay nagpatigil sa kanya. Dahan-dahang inilabas ni Serafina ang recorder. Ang tunog ng pagpindot niya sa maliit na device ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Mula sa speaker, umalingaw-ngaw ang boses ni Isandro, malamig, kalkulado, at walang bakas ng pag-ibig sa mga bata. Hayaan mo silang umiyak, Noelia. Ang mahalaga ay makuha natin ang pirma ni Serafina sa trust fund liquidation. Kapag nasa atin na ang mga bata, susunod na ang pera. She's just a biological vessel, nothing more. Ang kumpanya ang kailangan nating isalba. Ang bawat salitang lumalabas sa recorder ay tila isang matalim na bubog na sumusugat sa pandinig ng lahat ng naroroon. Naramdaman ni Serafina ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Ang miron ng kanyang pagkawasak ay narito na, nakaladkad sa harap ng mga estranghero. Ang golden moment ng kabanatang ito ay ang paglitaw ni Luca at Elio sa may hamba ng pinto. Nakasuot sila ng kanilang mga paboritong pajama. Hawak ang kanilang mga munting laruan at nakatitig sa kanilang ama na tila ito ay isang nakakatakot na halimaw na hindi nila kilala. Ang takot sa mga mata ng mga bata nang makita ang kanilang ama ay ang huling pako sa krus ni Serafina. Nilapitan niya ang mga anak at niyakap sila ng mahigpit. Itinatago ang kanilang mga mukha sa kanyang dibdib upang hindi nila makita ang galit sa paligid. Isandro, umalis ka na. Bulong ni Serafina. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagod. Narinig na nila. Narinig na ng lahat ang tunay mong pakay. Ngunit ang pamilya Villaseñor ay hindi basta-basta sumusuko. Biglang bumukas ang gate at pumasok ang isa pang sasakyan. Lumabas doon si Doña Leonor, nakasuot ng kanyang mamahaling perlas, at kasunod niya ay si Noelia. Ang kabit ay hindi na nagtatago. Narito siya upang kunin ang kanila. Anong eksena ito? Ang maautoridad na boses ni Doña Leonor ay umalingaw-ngaw. Lumapit siya kay Miss Valdez at nag-abot ng isang envelope. Iyan ang mga psychological evaluation reports ni Serafina mula sa aming family doctor. Nagpapatunay iyan na siya ay unstable at delikado para sa mga bata. Huwag kayong maniwala sa mga peking recording na yan. Ito ang gaslighting sa pinakamataas nitong antas. Ang mga peking dokumento na binuo ng pera ng mga Villaseñor ay tila mga anino na dahan-dahang lumalamon sa katotohanan. Naramdaman ni Serafina ang biglang panghihina ng kanyang mga tuhod. Paano mo lalabanan ng isang kalaban na kayang bilhin pati ang katinoan mo? Lumapit si Rafael at tumayo sa tabi ni Serafina. Ang mga dokumentong yan ay kukwestiyonin namin sa korte bukas, Doña Leonor. Pero sa gabing ito, sa harap ng recording na ito, hindi niyo madadala ang mga bata nang walang mas malalim na investigasyon.
Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Ang mga pulis ay nagtitinginan. Hindi sigurado kung sino ang susundin. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Noelia ay lumapit kay Serafina. Ang kanyang muka ay puno ng mapang-uyam ng ngiti. Hindi mo ba naiisip, Serafina? Bulong ni Noelia. Sapat lamang upang marinig ng asawa. Kahit manalo ka sa korte, wala ka ng pera. Wala ka ng trabaho. Habang ikaw ay naghihirap dito sa Cebu, kami ni Isandro ay nagpapakasaya sa perang ikaw ang kumita. You're just a martyr for nothing. Ang cliffhanger ay nangyari nang biglang tumunog ang sirena ng isa pang sasakyan. Isang opisyal mula sa National Bureau of Investigation, NBI, ang bumaba. Bit-bit ang isang hiwalay na warrant. Ngunit hindi ito laban kay Serafina. Isandro Villaseñor, wika ng opisyal. You are under investigation for large-scale financial fraud and falsification of public documents. Kailangan mong sumama sa amin para sa interogasyon. Napatigil ang lahat. Ang mukha ni Doña Leonor ay tila naging isang estatwang gumuho. Ngunit bago pa man madala si Isandro, lumingon siya kay Serafina nang may isang mapanganib na kislap sa mata. Akala mo ba ay nanalo ka na, Serafina? Ang warrant na yan. Ang mga ebidensyang ginamit nila. Ang pirma mo ang nakalagay sa lahat ng illegal na transaction. If I go down, you're coming with me. Ang mundo ni Serafina ay tila tuluyang nagdilim. Ang ebidensyang ginamit niya upang pabagsakin si Isandro ay siya ring ebidensyang maaaring magdala sa kanya sa likod ng rehas. Ang sakripisyo niya para sa kumpanya ay naging sarili niyang bitag. Kailangan ba niyang piliin ang kanyang kalayaan o ang pagbagsak ng lalaking sumira sa kanyang buhay? Kung ang kapalit ay ang pagkakawalay niya sa kanyang mga anak dahil sa kulungan? Kasama kitang mabubulok sa rehas, Serafina. Dahil sa dulo, ikaw ang arkitekto ng lahat ng krimeng ito. Ang tinig ni Isandro ay tila isang malapot na putik na pilit itinatambak sa pagkatao ni Serafina. Sa gitna ng nagngangalit na gabi sa Cebu, ang bawat salita ng asawa ay naging isang matalim na pako na ibinabaon sa kanyang dangal. Nakatayo si Serafina sa harap ng mga opisyal ng NBI. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang dalawang anak. Ramdam niya ang panginginig ng maliliit na katawan ni Luca at Elio. Ang amoy ng pawis at takot na nagmumula sa kanila. Isang amoy na hinding-hindi niya malilimutan. Ang miro ng tagpong ito ay isang malupit na biro. Ang isang ina na ang tanging kasalanan ay ang labis na pagmamahal at pagtitiwala. Ngayon ay pinararatang ang utak ng isang malakihang pandaraya. Ang kanyang lalamunan ay naging kasing tigas ng semento at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Naramdaman ni Serafina ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri, isang pamanhid na nagsimula sa kanyang puso at dahan-dahang kumalat sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang talino, ang kanyang diploma, at ang bawat gabing ipinuyat niya para sa kumpanya ni Isandro ay tila naging mga saksi na ngayon ay tumuturo sa kanya bilang kriminal. Tingnan niyo ang mga dokumentong yan. Ang sigaw ni Doña Leonor habang itinuturo ang mga papel na hawak ng opisyal. Ang pirma ni Serafina ang nasa bawat pahina. Siya ang humawak ng mga offshore accounts. Ginamit niya ang anak ko upang pagtakpan ang sarili niyang kasakiman. Ito ang gaslighting sa pinakamataas nitong anyo. Ang biyena na dati ay humahalik sa kanyang noo, ay ngayon ay tila isang ahas na naglalabas ng kamandag. Tumingin si Serafina sa mga dokumento. Nakita niya ang sarili niyang pirma, ang pirma na dahan-dahan at maingat niyang inilagay noong nakaraang taon. Iniisip na yon ay para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ngunit sa likod ng bawat kurba ng panulat na yon, may nakatagong patibong na hindi niya nakita. Naramdaman ni Serafina ang pag-ikot ng paligid. Ang bawat mukha ng mga taong naroroon ay tila naging malabo. Ang tanging malinaw ay ang mapang-uyam na ngiti ni Isandro habang dahan-dahang itinatapat ang kanyang mga kamay sa posas ng NBIOS. Isang sakripisyo ang gagawin ni Isandro
Papayag siyang makulong, basta't kasama niya si Serafina sa pagbagsak. Miss Alcaraz Villaseñor, kailangan mo ring sumama sa amin para sa karagdagang investigasyon, wika ng opisyal ng NBI. Ngunit bago pa man makahakbang ang opisyal patungo sa kanya, isang mahinahon ngunit matatag na boses ang bumasag sa tensyon. Si Rafael. Lumapit ang abogado at inilapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa sa beranda. Ang tunog ng pagbagsak ng folder ay tila isang kulog na nagpatahimik sa lahat. Hindi niyo siya pwedeng dalhin, ani Rafael. Ang kanyang mga mata ay matalas na tila kidlat. Dahil ang mga dokumentong hawak niyo ay hindi ang orihinal na kasunduan. Tumingin si Serafina kay Rafael. Ang golden moment ay naganap nang abutin ni Rafael ang kanyang kamay at pisilin ito ng bahagya, isang tahimik na pangako na hindi niya ito pababayaan. Sa sandaling iyon, ang panginginig ni Serafina ay huminto. Ang kanyang utak, ang utak ng isang ekonomista na sanay sa pagsusuri ng bawat butas sa isang sistema, ay muling nagising mula sa pagkakahimlay. Isandro! Ang boses ni Serafina ay naging kasing lamig ng yelo. Nakalimutan mo na ba ang huling report na pinirmahan mo noong anibersaryo natin? Ang report na sinabi mong hindi mo nababasahin dahil walang kwenta ang mga ideya ko? Napatigil si Isandro. Ang kaba ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang mukha. Sa loob ng mga dokumentong yon, naglagay ako ng isang rider clause, isang moral turpitude provision na nakatago sa ilalim ng mga technical terms. Pagpapatuloy ni Serafina, ang bawat salita ay puno ng awtoridad. Nakasasaad doon na ang bawat transaksyong may pirma ko ay magiging valid lamang kung may kasamang notarized video consent na ginawa sa harap ng isang independiyenteng abogado. At higit sa lahat, ang bawat pondong inilipat sa Laguna ay automatikong kinikilala bilang stolen assets kapag napatunayang may naganap na pagtataksil sa kasal. Ang katahimikan sa loob ng bahay sa Cebu ay naging nakabibingi. Ang bawat salita ni Serafina ay tila mga bala na tumatama sa bawat kasinungalingan ng mga Villaseñor. Hindi lamang siya basta pumirma, naglatag siya ng sarili niyang bitag sa loob ng bitag ni Isandro. Naramdaman ni Serafina ang pagbagsak ng balikat ni Isandro. Ang maskara ng pagiging matapang ay tuluyang gumuho. Tumingin si Serafina kay Noelia, na ngayon ay namumutla at tila gustong maglaho sa dilim. Ang lahat ng perang inaasahan nito, ang lahat ng marangyang buhay sa Laguna, ay naging abo sa loob ng isang sandali. Attorney Rafael, ibigay mo sa kanila ang digital copies. Utos ni Serafina. Ipakita mo sa kanila ang lahat ng ebidensya ng pagmamanipula ni Isandro at Doña Leonor sa mga kumpanya sa Laguna. Habang dahan-dahang inilalabas si Isandro ng mga opisyal, lumingon siya kay Serafina. Wala nang galit sa kanyang mga mata, tanging ang isang matinding pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Ang alon ng katotohanan ay tuluyan na siyang tinangay. Ngunit ang huling cliffhanger ay hindi pa natatapos. Habang papalayo ang mga sasakyan ng NBI, isang itim na van ang naiwan sa tapat ng gate. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang matandang lalaki na matagal nang hindi nakikita ni Serafina. Ang kanyang ama, ang lalaking sinasabi ni Doña Leonor na matagal nang pumanaw. Serafina, anak. Ang boses ng matanda ay nangangatog. Ang mundo ni Serafina ay tila tuluyang nayanig. Anong lihim pa ang itinatago ni Doña Leonor tungkol sa kanyang sariling pamilya? Bakit pinalabas nilang patay na ang kanyang ama upang kontrolin siya? Ang tagumpay niya laban kay Isandro ay tila simula pa lamang ng isang mas malalim na pagtuklas sa madilim na nakaraan ng mga Villaseñor. Tumingin si Serafina kay Rafael at pagkatapos ay sa kanyang ama. Ang kanyang puso ay tila isang dagat na pagkatapos ng bagyo ay hindi pa rin mapakali. Sapat nga ba ang katarungang nakuha niya kung ang lahat ng kanyang pinaniwalaan
Sa nakalipas na 2 dekada, ay isang malaking panlilinlang? Patay ka na. Ibinurol kita sa aking alaala sa loob ng 20 taon, Papa. Paanong ang isang taong binuhusan ko ng luha sa harap ng isang walang lamang kabaong ay nakatayo ngayon sa harap ko? Ang boses ni Serafina ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol sa gitna ng malakas na ihip ng hangin sa Cebu. Ang bawat salita niya ay may lasa ng pait at kalawang, ang lasa ng 2 dekada ng pangungulila. Sa kanyang harapan, ang matandang lalaki na si Teodoro ay nakatayo sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang kanyang mukha ay isang mapa ng mga kunot at hirap. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagsisisi na hindi kayang bayaran ng anumang halaga ng pera. Naramdaman ni Serafina ang unti-unting panlalambot ng kanyang mga tuhod. Tila ang sementong kinatatayuan niya ay naging tubig. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay matatag na humahawak sa mga ebidensya laban kay Isandro, ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Isang matinding panlalamig ang gumapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang dibdib, na tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay biglang tumigil sa pagdaloy. Ang irony ng kanyang tagumpay ay tila isang malupit na biro. Sa gabing nakuha niya ang katarungan laban sa kanyang asawa, nalaman niyang ang pundasyon ng kanyang buong buhay ay itinayo sa ibabaw ng isang libingang hindi naman pala kailangan. Pinaniwala nila ako, Papa. Pinaniwala ako ni Doña Leonor na wala na akong matatakbuhan, kundi sila dahil wala ka na. Bulong ni Serafina, ang kanyang boses ay naging isang mahapdi na hikbi. Ginamit nila ang pagkamatay mo para gawin akong bilanggo ng utang na loob. Lumapit si Teodoro. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at may kasamang tunog ng pag-atras ng mga tuyong dahon sa lupa. Inilahad niya ang kanyang nanginginig na kamay, ngunit hindi ito mahawakan ni Serafina. Sa likod nila, si Rafael ay nanatiling tahimik. Ang kanyang presensya ay nagsisilbing proteksyon laban sa anumang karagdagang sakit. Binayaran nila ako para maglaho. Serafina, ang boses ni Teodoro ay garalgal at puno ng hiya. Binalaan nila ako na kung hindi ako lalayo, sisiguraduhin nilang hindi ka makakatapos ng pag-aaral, na mawawalan ka ng kinabukasan. Akala ko ay tinutulungan kita sa pamamagitan ng pag-alis ko. Hindi ko alam na gagawin ka nilang alipin sa loob ng 7 taon. Ang katotohanan ito ay tila isang huling dagok na tuluyang bumasag sa pader na itinayo ni Serafina. Ang bawat haplos ni Doña Leonor, ang bawat pagpapanggap nitong ina sa kanya ay tila mga uod na nagnanaknak sa kanyang alaala. Ginamit ng mga Villaseñor ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay upang kontrolin siya, upang gawin siyang isang palamuti na walang boses dahil wala siyang pamilyang babalikan. Ito ang kanyang golden moment ng paghilom, ang dahan-dahang pag-upo sa isang bangko sa beranda, kasama ang kanyang ama at si Rafael. Sa unang pagkakataon, hindi siya nag-iisa. Ang kanyang mga anak, sina Luca at Elio, ay dahan-dahang lumabas at tumingin sa kanilang lolo na hindi nila nakilala. Ang inosenteng paghawak ni Luca sa kamay ni Teodoro ay tila isang tulay na nagdikit sa 2 panahong pinaghiwalay ng kasinungalingan. Samantala, sa Maynila, ang balita ng pagbagsak ng Villaseñor Logistics ay tila isang apoy na mabilis na kumalat. Si Isandro ay nasa loob na ng rehas, ang kanyang mukha ay wala ng bakas. Ng pagiging mapagmataas, tila isang hari na nawalan ng trono at korona. Si Doña Leonor naman ay naiwan sa loob ng kanilang mansyon na unti-unti nang kinukuha ng bangko. Ang katahimikan sa malawak na hall ng Forbes Park ay naging nakabibingi. Wala ng mga bisita, wala ng mga palakpak, tanging ang tunog ng sarili niyang mga hakbang sa malamig na marmol. Sa Cebu, dahan-dahang itinatayo ni Serafina ang kanyang bagong mundo.
Ang NGO na dati ay nagsuspinde sa kanya ay formal na humingi ng tawad at inalok siya ng mas mataas na posisyon. Ang kanyang pangalan ay hindi na simbolo ng iskandalo, kundi simbolo ng isang babaeng kayang lumaban at manalo ng may dangal. Isang gabi, habang naglalakad sila ni Rafael sa dalampasigan, ang tunog ng mga alon ay tila isang bulong ng pag-asa. Ang hangin ay may dalang amoy ng kalayaan at bagong simula. Wala na ang mga Villaseñor, Serafina. Malaya ka na. Wika ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya nang may malalim na paghanga at isang pag-ibig na matagal nang naghihintay. Tumingin si Serafina sa malawak na karagatan. Hindi lang ako malaya, Rafael. Natagpuan ko na ang tunay kong tahanan. Hindi sa loob ng isang mansyon, kundi sa loob ng katotohanan. Ngunit ang huling tanong ay nananatili sa hangin habang pinagmamasdan nila ang papasikat na araw sa Cebu. Sapat na ba ang katarungan upang tuluyang mapawi ang pait ng nakaraan? O ang pagpapatawad sa kanyang ama ang magiging huling susi upang tuluyan siyang makalaya sa anino ng mga Villaseñor? Ang cliffhanger ay nakabitin sa huling titig ni Serafina sa kanyang ama na ngayon ay nagluluto sa kusina. Isang tanawin na akala niya ay imposible nang mangyari. Ang digmaan ay tapos na, ngunit ang paglalakbay ng kanyang puso ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ng Cebu ay tila isang malumanay na bulong ng kalikasan. Dahan-dahang binubura ang mga bakas ng nakaraan sa malambot na buhanginan. Ang sikat ng araw sa madaling araw ay kulay ginto, hindi ang ginto ng mga alahas ng mga Villaseñor na sumasakal sa leeg, kundi ang ginto ng isang bagong umaga na puno ng pangako at laya. Nakatayo si Serafina sa beranda ng kanilang maliit na bahay. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Pinagmamasdan niya sina Luca at Elio na masayang hinahabol ang mga maliliit na alimango sa dalampasigan. Sa tabi nila ay ang kanyang ama, si Teodoro, na matiyagang nagtuturo sa mga bata kung paano gumawa ng mga kastilyong buhangin. Ang tanawing ito, ang pagsasama ng tatlong henerasyon na dati ay akala niya ay imposible, ay ang pinakamagandang sining na kailanman ay nakita ng kanyang mga mata. Naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng dagat at ang init na dala ni Rafael ay sapat na upang pakalmahin ang anumang natitirang kaba sa kanyang dibdib. Penny, for your thoughts? Mahinang tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang payapang himig sa gitna ng katahimikan. Napangiti si Serafina, isang ngiting hindi napilit, isang nangiting nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ko mula sa kusina ng Forbes Park, Rafael. Dati, ang mundo ko ay kasing sikip ng isang dilata. Ngayon, tila kasing lawak na ito ng karagatan. You built this world, Serafina. Hindi ka lang nakatakas, nagtagumpay ka, sagot ni Rafael habang dahan-dahang tumatabi sa kanya. Sumandal si Serafina sa balikat ng lalaki, nararamdaman ang tibay at respeto na matagal niyang hinanap. Ang kanilang ugnayan ay hindi mabilis. Hindi ito tulad ng mga pelikulang puno ng drama. Ito ay isang slow burn na pag-ibig, isang pagkakaibigang dahan-dahang naging pagtitiwala. At ngayon ay naging isang tahimik na pangako ng hinaharap. Sa Maynila, ang mga balita tungkol sa pamilya Villaseñor ay dahan-dahan nang naglalaho sa alaala ng publiko, pinalitan ng mga bagong iskandalo. Si Isandro ay nananatili sa loob ng malamig na rehas. Ang kanyang tanging kasama ay ang mga anino ng kanyang sariling kasakiman. Si Doña Leonor naman ay nabubuhay sa isang maliit na apartment malayo sa rangya ng Forbes Park. Tinitiis ang hiya na dulot ng kanyang sariling mga manipulasyon. Ang katarungan ay hindi dumating sa anyo ng marahas na paghihiganti, kundi sa anyo ng pagbabalik sa kanila ng kawalan na dati ay ipinadama nila kay Serafina.
Tumingin si Serafina sa kanyang ama. Ang pagpapatawad kay Teodoro ay hindi naging madali. Hindi ito nangyari sa isang gabi. Ngunit napagtanto ni Serafina na ang paghawak sa galit ay tila paghawak sa isang mainit na uling. Siya lamang ang nasusunog. Sa pagpapatawad niya sa kanyang ama, tuluyan niyang pinutol ang huling tanikala ng utang na loob na ginamit ng mga Villaseñor upang kontrolin siya. Ngayon, ang kanyang pagtulong sa ama ay hindi na dahil sa obligasyon, kundi dahil sa malayang pagpili ng isang pusong naghilom na. Mama, look! Ang laki ng nakuha naming shell! Sigaw ni Elio habang tumatakbo patungo sa kanya. Bit-bit ang isang puting kabibe. Kinuha ni Serafina ang kabibe at inilapit ito sa kanyang tainga. Ang tunog ng dagat sa loob nito ay tila ang awit ng kanyang sariling buhay. Puno ng alon, puno ng ingay, ngunit sa dulo ay nakatagpo ng sariling himig. Ang mahalagang aral na natutunan ni Serafina ay hindi matatagpuan sa mga libro ng ekonomiya na dati niyang itinuturo. Natutunan niya na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang pagsisilbi sa iba, kundi sa kanyang tapang na tumayo para sa katotohanan. Ang kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa apelyidong dala mo, kundi sa dangal na itinatago mo sa iyong kalooban. Habang lumulubog ang araw at nagkukulay ube ang langit ng Cebu, hinawakan ni Rafael ang kamay ni Serafina. Sa pagkakataong ito, hindi binawi ni Serafina ang kanyang kamay. Hinayaan niyang maglapat ang kanilang mga palad. Isang pagtanggap sa isang pag-ibig na marunong maghintay, marunong rumespeto, at higit sa lahat, marunong magpalaya. Ang kwento ni Serafina Alcaraz ay hindi nagtapos sa isang magarbo at engrandeng kasal, kundi sa isang tahimik na hapon sa dalampasigan, kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Malayo sa ingay ng Manila, malayo sa dumi ng politika ng pamilya, natagpuan niya ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Natagpuan niya ang kanyang kalayaan. At sa wakas, ang anino ay naging liwanag.